Ilang ilog ang umaapaw, 2 barangay ang lubog at halos 2,000 magsasaka ang apektado. Yan ang kalagayan ngayon ng Candaba sa Pampanga. Naroon si Joash Malimban para sa kanyang live agenda report. Joash, mataas pa ba ang baha dyan? Willard, nandito tayo ngayon sa may Candaba, San Miguel Road, sa may parts ng Candaba dito sa Pampanga. At ito yung isa sa mga itinuturing na bypass roads na nagkokonekta doon sa may Pampanga, pati doon sa may Bulacan. Kung makikita niyo dito sa aking likuran, ay abot na doon sa level ng kalsada, yung level ng tubig na katabi ng kalsada na ito at umaagos na yung kabilang side papunta doon sa kabila. Just to visualize it, para mapakita lang din doon sa mga manonood natin, itong tubig na ito nakapantay ng kalsada ngayon, hindi ito isang natural body of water. Ito ay sa totoo lang, yung kalsada na ito, it's a few meters higher doon sa level ng lupa. So itong lupa na ito, palayan ito, at kung makikita nyo dito, as far as the eyes can see, lubog na siya sa tubig. At dahil nga patuloy pa rin yung matinding pag-ulan at yung banta ng bagyong Emong, idiniklara na ang state of calamity sa buong lalawigan ng Pampanga. Mistulang dagat na ang paligid ng Candaba San Miguel Road kaninang umaga. Nagkalat ang mga water lily sa kalsada at lubog na ang ilang parte na nagdudugtong ng Pampanga papuntang Bulacan. Bawal nang dumaan ang kahit na anong sasakyan. Hindi lang dahil sa lalim ng tubig, kundi dahil din sa lakas ng agos at hangin. Pero ang eksenang ito, nangyayari lamang tuwing tag-ulan, lalo na pag umaapaw ang mga ilog na nakapaligid sa lugar tulad ng Pampanga River. Hindi mo sukat aakalain na ang pagkalawak-lawak na katubigang ito, ekta-ektaryang sakahan pala ng palay. Ang malaking epekto dito sa amin, yung tubig na nanggagaling sa upstream, sa Bulacan area at saka Nueva Ecija. Dahil dito, ito yung tinatawag na Candaba Swamp. So kami yung nagiging catch basins ng mga tubig. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa halos 6 na metro na ang taas ng tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang total damage, nasa halos 90 million pesos na matapos mapinsala ang nasa halos 2,000 magsasaka na aani dapat ng kanilang mga pananim. Yung mga apektado, lalo na ang mga magsasaka natin, etong kinatatayuan natin ngayon, itong pwesto na to, itong left and right na yan, may mga tanim na pala yan, for harvest yan, ditong taon, etong buwan na to dapat ay harvest na. So meron tayo ngayon kasalukuyan, 1,600 mahigit na farmers ang mga naapektuhan na ng baha. Naglibot din ng Billionaire News Channel sa iba pang parte ng Candaba ngayong araw. Ayon kay Mayor Rene Maglangke, 2 barangay lamang ang talagang nalubog sa matinding baha. Isa rito ang Barangay San Agustin. Ayon sa mga residente, dekada-dekadang issue na ang paglubog ng kanilang komunidad. As you can see din po sa mga bahay dito, 2 floors na po sila. Parang naging resilient na po kami. Parang built-in na po kami sa baha, kumbaga. Nag-adapt na po kami. Sa kabila ng umano'y Filipino resilience, may panawagan siya sa lokal na pamahalaan. Even though po sanay na po kami sa baha po, sana mabigyan pa rin po ng action. Especially po dun po sa mga tao na hindi po ganun ka-financially blessed. Dito sa Barangay San Agustin, halos lahat ng bahay may mga second floor at tila requirement na sa kanila na bawat household meron dapat sariling bangka. Dahil sa tinagal-tagal nga raw nilang nakatira dito, tila hindi na nagbago ang sitwasyon at dahil bagsakan ng tubig itong kanilang komunidad, madalas daw kapag panahon ng tag-ulan, talagang lumulubog itong kanilang barangay. Kaya marami sa mga residente dito, kahit daw gaano kalalim, may mga portion pa raw dito nagadibdib na yung tubig, yung level ng tubig at mayroong mga lagpas tao. Pero hindi sila nag-evacuate dahil nga nasanay na sila na lumulubog yung kanilang barangay tuwing panahon ng habagat at bagyo. Ayon kay Mayor Maglangke, malaki na ang in-improve ng kanilang bayan pagdating sa usapan ng flood control. May panawagan din siya sa mga residente. Sa mga taga-Candaba po, sa mga pinaiiral pong paghihipit ni Mayor Rene, huwag po kayong magagalit sa akin. Gusto ko lang proteksyonan ang buhay ng bawat Candabeño. Sa mga bahay nyo dyan sa gilid ng ilog, huwag muna po kayong uuwi hanggat wala akong go signal at pagbabaan at kailangan bumaba mo muna ng mga tubig. At yung mga bahay nyo, kung sakaling mataas mo ang tubig, nakahanda po ang mga evacuation center natin dito.
Willard, kanina nagsagawa ng isang emergency meeting yung local government units dito sa Candaba, Pampanga. At ayon kay Mayor Maglangke, bukas mamimigay na sila ng libo-libong mga relief goods doon sa mga affected areas nitong matinding sama ng panahon. Specifically doon sa mga talagang nilubog ng baha. Uunahin daw nila bukas yung Barangay San Agustin na isa sa ating mga pinuntahan kanina dahil walking distance lang ito doon sa munisipyo ng Candaba, Pampanga. Willard. Joash, bukod sa relief goods, anong ayuda ang nabanggit ng lokal na pamahalaan para dun sa mga apektadong magsasaka? Lalo na yung na-miss nilang saka. Willard, sabi ni Mayor Maglangke kanina, in cooperation na sila with the Department of Agriculture para nga mabigyan ng aid itong mga magsasaka na talagang naapektuhan ng matinding sama ng panahon. Ang isa raw sa mga binibigay ng Department of Agriculture dito, nagbibigay sila ng binhi na maaaring gamitin ng mga magsasaka oras na humupa itong matinding level ng tubig na bumahanga dito sa kanilang mga taniman. Dahil daw marami sa mga magsasaka rito kahit na kauhupa lang nung talagang level ng tubig ay gusto na agad nilang magtanim at mapalitan yung mga nasira nilang palayan. Willard. Okay, maraming salamat. Joash Malimban reporting live mula sa Candaba, Pampanga.